Alam niyo mga kaibigan, dalawa po ang pwedeng mangyari sa Kongreso ngayon. Dalawang sabihin natin magkaka-interes ang taong bayan at puputok na balita. Dahil po sa pagkawala ni Martin Romualdez, Congressman Martin Romualdez as Speaker, ito yung isa sa pwedeng mangyari. Dalawa lang yan. Okay? Magtakipan ang mga congressman sa kung anong totoong nangyari tungkol sa flood control project, scam at iba pa, or maglaglagan sila. Magtakipan at maglaglagan. Pag sinabi nating magtakipan, hindi maganda yan para sa mga mamamayang may-ari ng pera. Dahil pag nagtakipan, lahat sila ililigtas ang sarili. Hindi ko nila lahat. Ito pong scam na nangyaring ito sa ating bayan, hindi po ito nangyari sa kasalukuyang Kongreso lang. Tandaan natin, hindi lang 2022 hanggang 2025. Although si Martin Romualdez siyang speaker ng 2022 hanggang 2025. Okay? Pero siya ay majority leader nung panahon ni Duterte. O yung mga balita. Siya ay majority leader nung kung sino-sinong naging speaker dyan. Kung itandaan nyo si Alan Cayetano, saka si Velasco ng Marinduque. Yung dalawang nagpalitan di ba? Meron pang naging majority leader dati dyan nung siya panahon ni Alvarez. So 2016 hanggang 2025, ngayong taong ito, yan ang isang pwede mangyari. Magtakipan sila kung sino may katuhan, sino may kasalanan at wala sa scam, insertion at ayuda. Yan po yung tatlong pinag-uusapan dyan. Ulitin ko, pag nagtakipan, ibig sabihin, wala lalabas na katotohanan. Magtatakpan tayo at ang mamamayan. Kaya negative yan. Hindi natin at hindi magugustuhan ng Pilipinong may-ari ng pera. Pagka naman naglaglagan, ibig sabihin nagturuan. Ay, ikaw yung ganun, ikaw yung ganito. O, lahat tayo. Lahat yun ang maganda para sa mamamayang Pilipinong naghahanap ng katotohanan at katarungan sa pag-aaring pera ng sambayan ng Pilipino. Kasi pag naglaglagan, nagturuan, nag-akusahan, lalabas talaga. Doon ngayon papasok at makakatulong sa Independent Commission for fact-finding sa issue ng scam pagka naglagan. Kasi lalabas yung mga taong dati at kasalukuyang congressman. Baka may mga dati at kasalukuyan din senador na sasabit yan. Kaya ako bilang Pilipino at mamamahayag, mamalasakit sa ating bayan, gusto ko magkantahan sila. Maglaglagan kung kinakailangan. Kumanta sila lahat. Huwag nilang pagtakpan kasi sila'y mananagot sa bayan. At pagka sila nagtakipan, hindi naman mananahimik yung ICI. Hindi naman tatahimik ang taong bayan pag sila nagtakipan at i-deny lahat ito. Hindi ho. Kasi malinaw na malinaw yung mga ebidensya. Nakita naman natin yung volume ng pera. Daan-daang milyon. Regular na dumarating sa mga district engineer. Lalo na sa Bulacan na ipinakita ng si Hernandez. Yun ang isang nakagalit. Kitang-kita naman yung volume ng pera. Talagang ating pag-aari natin pera yan. Hindi naman pera nila yan. Bakit nila pinaparti-parti yung pera natin? Di ba? Hindi po yun pangkaraniwan. Hindi po yun pwedeng ganun-ganun lang yun. Yun ay totoong problema na nagpapatunay ng kalokohan. Kaya dapat po ay alamin kung sino yung nagpapartihan sa pera niyan. Hindi biro yun. Yun po ay isang tinakita ko pa. Isang matibay na ebidensya yan. Ang bangko, kahit na saan bangko ay magpunta, walang ganyang kalaking pera. May limit lang ang pera sa bangko for security reason. Pero sa kanila, hindi ito bangko, opisina. Opisina nila yan. Dalawang opisina yan. Yung private office na kaibigan nila at opisina ng district engineer. Malinaw na pera natin yan. Ebidensya yan.
O tapos magtatakipan sila? Abay, hindi, nakakatulong. Kailangan kumanta sila lahat at lumabas ang totoo. Marami po yan. Marami. So, hindi ko sinabing si speaker ay guilty. Wala akong sinabing guilty si Romualdez o kahit sino. Ang sinasabi ko lang, magpaliwanag sila. Okay? Dahil galit na ang mamamayang Pilipino. Papakita na nga sa Sunday, merong rally dyan sa People Power Monument sa EDSA. Yung rally sa People Power Monument, kung hindi ako nakakamali, yun yung mga sumusuporta sa kampanya ni Pangulong Marcos, pro-Marcos, pro-administration, na lumalaban sa graft and corruption. Yung ibang sektor o ibang lugar, ingat tayo, baka ibang agenda ron. Baka political agenda yon, destabilization, huwag tayo. Nakahanda din ang pulis at militar para bantayan. Okay? Yun po yung ating sinasabi. So, halos nagsisimula pa lang. Mahaba pa hong usapan ito. Pero again, sa abot ng ating kakayanan, impormasyong nakukuha natin sa mga kinaukulan, at higit sa lahat, yung aking pag-aaral, pagsusuri sa mga nangyayari ay aking pong isi-share sa inyo. Salamat po dun sa mga naniniwala sa akin. Doon sa hindi, wala tayong magagawa kung iba kailang paniniwala. Hindi po ako nagbabalimbing. Hindi rin po ako babaligtad. Ang aking paninindigan, prinsipyo, yan po yung aking sinasakyan. At walang pwedeng humarang dyan. Walang pwedeng magtulak dyan. Yung nagsasabing bumalimbing ako, bumaligtad ako, kalokohan yun. Yung mga nagsasabi nun, yun ang may mga political at personal agenda. Hindi nakakaintindi siguro ng prinsipyo. Ang prinsipyo ay hindi ibinebenta. Ang prinsipyo ay hindi ipinamimigay. Ito ay ipinaglalaban. At yan ang ating paninindigan. Napatunayan ko na po ng ilang beses. Umalis ako sa aking mga trabahong maganda naman sa pribadong sektor at sa istasyon ng gobyerno. Dahil sa prinsipyo. Isinakripisyo ko ang kinikita ko dyan. Hindi naman ho kaila na pag ikaw ay nagtrabaho sa network ng radyo o telebisyon, may talent pa yan, may bayad yan, hindi pwedeng wala. At yung mga kabayaran yun, isinakripisyo ko yun para ako'y magsabi ng totoo, para panindigan ko. Yan tayo. Hindi ako nakatingin sa pera. Dahil yung tingin ko, yung pera, material na bagay, kikitain natin yan sa ibang pamamaraan. Pero dahil may pera, mananahimik ako doon sa lugar kung saan hindi ako kontento at alam kong may kalokohan, mananahimik ako. Hindi ho pwede sa akin yan. Kita nyo, government station, PTV, Office of the President, minakita ako na maraming kalokohan. O, in-expose ko. Sinakripisyo ko yung aking hanap buhay at ang aking trabaho. Okay lang. Ang importante, malaya tayo. Malaya akong sasabi ang dapat kong sabihin. Pero sumunod lang ako sa panawagan ng Pangulong, i-expose natin, tulungan natin siya laban sa korupsyon. O, ginawa ko yun. Ayaw nila. Ay, di, iniwanan ko na. Para po sa inyong kaalaman, ako po ay under contract sa PTV, PCO, hanggang December 31. Yan po yung pinirmahang kontrata. Kung tutuusin, dapat nandiyan pa ako hanggang December 31. Pero ayaw nila akong pagsalitain ang gusto kong sabihin, iniwanan ko na. Ayaw nyo, di maghiwalay tayo. At yan ho yung prinsipyo. Kung tutuusin, ilang buwan pa yan, September, October, November, December, malaki-laking pera pa rin yan. Pero hindi ako nakatingin doon. Sa inyo yung pera nyo. Yung prinsipyo ko at paniniwala ko at pagmamahal sa taong bayan, yun ang aking paninindigan. Ulitin ko, ang pera ay material na bagay, darating yan kung para sa iyo. Darating ang para sa atin, sino man tayo. Kung tayo ay tama ang ginagawa. Di ba? Katulad nitong nangyayari ito. Pinaninindigan natin, tama ang ginagawa ni Pangulong Marcos dahil nilalabanan ng korupsyon. Pero ibang anggulo ng iba, ay wala tayong magagawa. Baka meron din silang ibang agenda. Wala tayong ibang agenda kung hindi katotohanan, katarungan para sa mamamayang Pilipino.